Ayaw ko nang bumalik sa bansang iyon. Ito ang mga katagang may luha sa mga matang sinasabi ng mga Tsino habang hawak ang kanilang one-way ticket sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport, NAA. Ang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng pagdagsa ng mga turista. Ito ay isang makabagong paglipat ng mga mamamayan para sa kanilang kaligtasan. Bakit nga ba ang mga tinatawag na panalo sa buhay mula sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ang Tsina, mga doktor na nagtapos sa Tsinghua University at mga henyong inhinyero mula sa Peking University ay handang itapon ang kanilang mga karera at ari-arian upang tumakas patungo sa arkipelagong bansa ng Pilipinas. Ang natagpuan nila sa Pilipinas ay hindi lamang mga magagandang tanawin o masasarap na pagkain. Ito ay isang nakakagulat na halaga na masyado nating nakasanayan kaya hindi natin napapansin. Isang 62 anyos na babae ang tumalikod sa kanyang sariling bayan upang protektahan ang kanyang apo. Nang malaman mo ang tungkol sa gumuhong kalagayan ng Tsina mula sa kanyang kwento at ang dahilan ng kanyang mga luha ng kaginhawaan sa Pilipinas, tiyak na magbabago ng 180 degrees ang tingin mo sa Pilipinas. Ang katotohanang yumanig sa buong Tsina ay ang pagdagsa ng 110,000 na mga Tsino sa NAIA, mga doktor na may mataas na pinag-aralan, mga inhinyero at mga IT expert na piniling lumipat sa Pilipinas. Ang buong Tsina ay nayayanig sa pagkakaroon ng bansang tulad ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay talagang isang hindi kapanipaniwalang bansa. Hindi sila makapaniwala kung bakit umiiral ang ganitong klaseng bansa. Ang bilang ng mga pumapasok sa NAIA sa isang araw ay umaabot sa 210,000. Ang mga tao mula sa buong mundo ay literal na dumadagsa sa Pilipinas. Nang ikwento ng isang Tsino, ang dahilan kung bakit niya iniwan ang lahat para lumipat sa Pilipinas, isang malaking gulat ang dumaan sa lipunang Tsino. Hindi lang iyon ang mga mataas na uri ng lipunan tulad ng mga doktor mula sa Tsinghua at inhinyero mula sa Peking University ay sabay-sabay na tumatakas mula sa Tsina. Isang nakakagulat na numero ang inilabas. Sa taong 2025, ang bilang ng mga Tsinong naninirahan sa Pilipinas ay 213,847. Ito ay tumaas ng parang 25% kumpara noong nakaraang 5 taon. Ano nga ba ang natagpuan nila sa Pilipinas matapos nilang itapon ang Chinese Dream at tumawid ng mahigit 3,000 kilometro? Bago natin simulan ang kwento, pakiusap na mag-subscribe sa channel at i-like ang video bilang suporta sa paggawa ng programa. Kung ipinagmamalaki mo ang Pilipinas, mag-iwan ng komento sa ibaba na Laban Pilipinas. Lola, nagtago na naman ako sa ilalim ng mesa sa paaralan ngayon. Ako, si Lin May. Ako ay 62 taong gulang at nagtrabaho bilang isang nurse manager sa loob ng 30 taon sa isang pangkalatang ospital sa Shanghai. Nang araw na iyon, habang yakap ko ang aking apong si Yaoyaw na 8 taong gulang pa lamang, ang aking mga braso ay nanigas sa isang iglap. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng aking anak na si Jing ay nagpayelo sa aking puso. Pinuklat kong muli ang abiso na galing sa nursery school ni Yaoyaw. Ang pamagat na gabay sa pagsasanay para sa emergency evacuation ang tumambad sa aking mga mata. Isang lockdown drill para sa mga 8 taong gulang na bata, dinala ko ang papel sa banyo at umiyak ng walang tunog. Sa loob ng 3 taon, sa ospital, marami na akong nakitang pasyente, ngunit sa harap ng katotohanan, ang aking sariling apo ay kailangang sumailalim sa pagsasanay sa pag-iwas sa pamamaril, gumuho ang aking puso. Ang asawa kong si Wei ay isang retiradong guro sa high school. Siya ay 64 na taong gulang at ilang buwan nang nagdurusa sa sakit ng tuhod. Nang tumawag siya upang magpa-appointment sa orthopedic department, hindi ko makalimutan ang sinabi ng staff sa reception. Ang unang check-up ay posible pagkatapos ng 6 na linggo. Ang MRI naman ay 4 na linggo pa pagkatapos niyon. Kailangan daw maghintay ng 10 linggo para lamang sa diagnosis. Sa panahong iyon, lumalala ang tuhod ni Wei at hindi na siya makapanhik ng hagdan. Gabi-gabi habang pinapanood ko ang aking asawa na dumaing sa sakit, inatake ako ng kawalan ng magawa. Kahit na isa akong health worker na may 30 taong karanasan, isang kabalintunaan na ang sarili kong pamilya ay hindi makatanggap ng tamang gamutan. Isang dapit hapon noon, nang patulugin ko ang aking apong si Yaoyaw at lumabas sa sala, ipinapalabas sa TV ang breaking news tungkol sa isa na namang insidente ng pamamaril. Ito ay isang walang piling pamamaril sa isang shopping mall sa downtown Shanghai. Inihagis ni Wei ang remote control at sinabing, hindi naligtas pati ang shopping mall. Saan ba tayo nakatira? Sino nga akong nanatanin? Hindi ako nakasagot. Pagtingin ko sa labas ng bintana kahit hindi pa alas 7 ng gabi, wala nang tao sa kalsada. Ang lahat ay nakakaramdam ng takot. Ang takot na lumabas ng bahay ay naging bahagi nina ng aming araw-araw na pamumuhay.
Nang gabing iyon kahit nakahiga na ako sa kama, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na lumilitaw sa aking harapan ang kinabukasan ng aking apong si Yaoyao. Sa anong klaseng mundo mabubuhay ang batang ito? Tuwing papasok sa paaralan ay may pagsasanay sa paglikas. Hindi malayang makapaglaro sa parke at sa gabi ay hindi makalabas ng bahay. Ganito ba ang magiging buhay niya? Habang nagtatrabaho sa ospital, marami akong natanggap na pasyente na may tama ng baril. Mga kabataan na dinadala sa emergency room at pati na rin mga musmus na bata tuwing nangyayari iyon ay parang nadudurog ang aking puso, ngunit iniisip ko noon na sa ibang tao lang iyon nangyayari. Pero iba na ngayon, ang takot na ang aking apo, ang aking anak ay maaaring maging biktima anumang oras ay dumadagan sa aking dibdib gabi-gabi. Tuwing isasama ni Jing si Yaoyao sa labas, labis siyang kinakabahan. Magusto ko sanang ipasyal si Yaoyao sa parke pero kailan kaya magiging ligtas? Sa tanong na iyon ng aking anak, wala akong naisagot. Sa Shanghai, ang paglalakad sa gabi kasama ang isang sanggol ay isang bagay na hindi mo mai-imagine. Kahit sa tanghali ay nakakabahala, lalo na sa gabi. Lumipas ang ilang linggo. Dumating si Wei galing sa ospital, naupo sa sofa at bumuntong hininga. 6 na linggo akong naghintay pero sabi ng doktor, hindi raw malalaman kung hindi magpapa-MRI. Pero kailangan na naman daw maghintay ng 4 na linggo para sa MRI. Tinitigan ko ang muka ng aking asawa. Ang pagod at pagkadismaya dulot ng sakit ay nakaukit ng malalim sa kanyang muka. Kung isasama pa ang pag-aproba ng insurance, baka abutin pa ng 3 buwan. Paano kung tuluyang masira ang tuhod ko sa panahong iyon? Ito ang realidad ng medikal na sistema sa China. Sinasabing world class ang sistema, ngunit ang mga pasyente ay kailangang maghintay ng ilang buwan. At kapag nagpatingin naman, ay kailangang magbayad ng astronomikal na halaga. Nagtrabaho ako ng 30 taon sa sistemang ito, ngunit nang ang pamilya ko na ang naging pasyente, kitang-kita ko ang kontradiksyon. Isang malamig na gabi ng taglamig noon. Bandang 2:00 ng madaling araw, tumunog ang aking cellphone. Si Jing iyon. May pamamaril sa kapitbahay. Nagulat si Yaoyao at kanina pa umiyak. Nagmadali akong magbihis at tumakbo papunta sa bahay ng aking anak. Si Yaoyao ay nanginginig sa yakap ng kanyang ina at si Jing ay nakabantay sa bintana, nakatingin sa labas. Ang tunog ng sirena ng mga pulis ay umalingaw-ngaw buong gabi. Nang gabing iyon, habang yakap ko si Yaoyao, nagpasya ako. Hindi ko hahayaang manahin ng batang ito ang ganitong buhay. Nangako ako na hahanap ako ng mas magandang lugar. Ngunit saan kami pupunta? Ang pag-alis sa China ay nangangahulugan ng pagtalikod sa pundasyon ng buhay na binuo namin habang buhay. Habang nagpapatuloy ang mga araw ng pagkabalisa, nakatanggap ako ng video call request mula sa aking pamangkin na si Jie. Ang isang tawag na iyon ay magbabago ng lubusan sa kapalaran ng aming pamilya. Hindi ko pa alam iyon noong oras na iyon. Tita, bakit hindi mo na kayo magpahinga sa Maynila ng mga 3 linggo? Ang mungkahi ng pamangkin kong si Jie ay biglaan. Si Jie ay nagtatrabaho bilang IT consultant at 6 na buwan nang nasa Maynila para sa isang proyekto. Maliwanag ang mukha ni Jie sa screen at sa likod niya ay makikita ang night view ng Maynila. Pilipinas, masyadong malayo yun at hindi rin kami nagkakaintindihan sa salitan mo. Pag-aalinlangan ko, buong buhay ko ay sa Shanghai ako nakatira kaya hindi ko naisip na pumunta sa Timog Silangang Asya. Tumawa si Jie at sinabi, Tita, may mga interpreter sa ospital. At yung pagpapagamot sa tuhod ni Tito dito sa loob lang ng 1 linggo tapos na mula diagnosis hanggang gamutan. 1 linggo. Tinitigan ko ang screen ng may hindi makapaniwalang ekspresyon. Oo, totoo yun. Ang tatay ng katrabaho ko inoperahan sa tuhod, nagpa-MRI ng araw ding iyon at kinabukasan may treatment plan na. Ang gastos ay 10% ng kumpara sa China. Sumingit si Wei mula sa gilid. 1% posible ba yun? Tito, iba ang sistema ng medikal dito. Maikli ang waiting time, makatwiran ang presyo at higit sa lahat. Tumigil sandali si Jie at seryosong nagsabi, dito malaya kang makakapaglakad kahit gabi. Ang problema sa baril na inaalala mo, tita, wala niyan dito. Sa mga salitang iyon, kumabog ang dibdib ko. Talaga? Oo. Noong nakaraang taon sa buong Maynila, bibihira ang insidente ng pamamaril. Kahit 11:00 ng gabi, naglalakad ang mga lola sa parke at ang mga babae ay sumasakay sa tren ng mag-isa. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Ang malayang paglalakad sa gabi. Ang paggamit ng pampublikong sasakyan ng walang takot, hindi ko alam kung gaano nakatagal mula noong huli akong nakarinig ng ganoong kwento. Hinawakan ni Wei ang kamay ko. Subukan nating pumunta minsan, tutal, kailangan ko ring ipagamot ang tuhod ko. Nagdalawang isip ako, ngunit ng sandaling iyon biglang umiyak si Yaoyao na naglalaro sa sala. Ipinapalabas na naman sa TV ang balita tungkol sa pamamaril.
Nang makita ko ang isang sanggol, nakakakumpirma lang na isang taong gulang na nagugulat sa putok ng baril. Nagpasya ako. Jay, pakicheck ang plane ticket. Ilang araw ang lumipas, nag-impake kami. Sinabi naming 3 linggo lang kami, pero sa totoo lang, naisip ko na baka mas matagal kaming manatili. Mahalaga ang pagpapagamot sa tuhod ni Wei, pero higit sa lahat gusto kong makahinga sa isang ligtas na lugar. Ang anak kong si Jing ay sumama sa airport habang karga si Yao Yao para maghatid. Kung magandang lugar yun, pwede rin ba kaming sumunod? Puno ng pag-asa ang mga mata ni Jing. Titingnan muna namin tapos mag-uusap tayo. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Nanikip ang dibdib ko. Kung talagang ligtas na lugar ang Pilipinas, isasama ko ang aking anak at apo. Habang dumadaan sa security check ng airport, muli kong naramdaman ang realidad ng Tsina. Mga pulis na armadong parang sundalo, mahigpit na inspeksyon, tensyonadong mukha ng mga tao. Kahit ang airport ay parang larangan ng digmaan. Mahaba ang 4 na oras na biyahe pero kakaiba ang kapayapaang naramdaman ko. Habang nakatingin sa ulap sa labas ng bintana, naisip ko, may lugar pa kaya talaga kung saan makakapuhay ng walang takot sa baril? May lugar pa ba kung saan malayang makakapaglakad sa gabi? May lugar pa ba kung saan konektado sa lipunan kahit matanda na? Lumapag ang eroplano sa Naya ng 10:00 ng gabi. Paglabas namin ng gate, masayang kumaway si Jie. Tita, tito, buti nakarating kayo. Ang unang naramdaman ko paglabas ng airport ay ang pagkakaiba ng hangin. May kakaiba, walang tensyon, may kaluwagan sa mukha ng mga tao, at walang nagbabantay ng may takot. Mag-grab na lang tayo o taxi papunta sa kondo, sabi ni Jay. Ligtas ba ngayong gabi? Tanong ko. Oo naman! Dito buhay na buhay pa ang paligid kahit hating gabi. Sa Tsina, ang pagbiyahe ng 10:00 ng gabi ay parang pagpapatiwakal. Pero natural lang itong sinabi ni Jay. Habang nasa sasakyan patungo sa Bonifacio Global City BGC, tiningnan ko ang paligid. Mga estudyante, mga empleyado at mga matatandang tulad namin. Lahat ay may mapayapang mukha habang nakatingin sa kanilang smartphone o nag-uusap. Walang nagbabantay sa paligid. Pagdating sa BGC, malinis ang kalsada, maliwanag ang mga ilaw at higit sa lahat ang pakiramdam ng kaligtasan. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Wei. Wei, hindi ka ba natatakot? Parang ang payapa. Tumango si Wei. Sa labas ng bintana ng sasakyan, nakakita ako na isang lola. Mukhang nasa 70s na siya at mag-isang may dalang malaking supot ng pinamili. Lampas 10:00 na ng gabi pero mag-isa siyang naglalakad. Sa Shanghai, imposible itong mangyari. Nang dumaan kami malapit sa ilog, halos mapigil ang hininga ko sa ganda ng night view. May mga ilaw sa tabi ng ilog at may mga taong nagbibisikleta at nagjo-jogging. Mag-aalas 11 na, hindi ba delikado para sa kanila? Tanong ko. Tumawa si Jie at sumagot. Tita, normal yan dito. May mga nag-ehersisyo pa nga hanggang 1:00 ng madaling araw. Hindi ako makapaniwala. Dumating kami sa tinutuluyan namin bandang 11:30 ng gabi. Ang kondominium na inihanda ni Jay ay nasa ika-30 palapag at tanaw sa bintana ang night view ng Metro Manila. Magpahinga na kayo ngayon, nabook ko na ang appointment sa ospital bukas ng umaga para sa tuhod ni Tito. O ganun kabilis? Oo, mabilis dito dahil ito ay isang premier hospital, may mga staff na sanay sa mga dayuhan. Matapos mag-ayos ng gamit, lumabas ako sa balkonahe. Kahit hating gabi na puno ng buhay ang lungsod. Mga taong nagkukwentuhan sa harap ng convenience store, mga empleyadong pauwi galing sa trabaho, mga estudyanteng may dalang bag, lahat ay naglalakad ng walang takot. Lumapit si Wei at inakbayan ako. Lin, may parang nasa ibang mundo tayo. Sa tingin ko, Ren, ito ba ang normal o ang lugar na tinitirhan natin ang hindi normal? Nang gabing iyon sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing. Walang pangamba, walang takot, payapa lang. Dito kapag binuksan mo ang bintana sa gabi, tawanan ng mga tao ang maririnig sa halip na putok ng baril. Kinabukasan ng 9:00 ng umaga, dinala kami ni Jie sa isang orthopedic clinic sa Makati. Pagpasok pa lang sa labi ng ospital, nagulat ako. Malinis at modernong pasilidad at may sign na International Patient Services. Sa resepsyon, binati kami ng isang batang staff sa matatas na Ingles at Mandarin. Kayo po ba ang pamilyang Lin? Papunta na po si Nurse Maria para tulungan kayo. Ilang minuto lang isang babaeng nasa 30s ang lumapit at bumati. Magandang umaga, ako po si Maria Santos, ang inyong nurse coordinator. Tawagin niyo na lang akong Maria. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sa China, kailangang maghintay ng ilang linggo. Pero kaming mga dayuhan matatanggap sa loob ng isang araw. Habang nakaupo sa waiting room, napansin kong maraming dayuhang pasyente. May matandang mag-asawa mula sa Europa, pamilyang mula sa ibang bansa sa Asia. Marami talagang dayuhang pasyente dito, Ninong. Tanong ko kay Maria. Ngumiti siya at sumagot. Opo, nitong nakaraang taon marami pong dumadayo sa Pilipinas para magpagamot. Lalo na pong dumarami ang mga galing sa Tsina.
Ganun ba? Opo, dumoble po kumpara nung 5 taon. Mataas ang antas ng medisina pero makatuwiran ang presyo. Maya-maya ay tinawag na ang pangalan ni Wei. Pagpasok sa klinik, malugod kaming tinanggap ng isang doktor na mukhang nasa 50s. Magandang umaga. Ako si Dr. Jose Cruz, orthopedic specialist. Saan po ang masakit? Ipinaliwanag ni Wei ang kalagayan ng kanyang tuhod sa tulong ni Maria. Masusing sinuri ni Dr. Cruz at sinabing mukhang kailangan nating mag-MRI para malaman ang eksaktong kondisyon. Kung pwede kayo ngayong umaga gawin na natin agad. Ngayon agad-agad, gulat na tanong ni Wei. Oh, posible sa loob ng 1 oras magparehistro lang kayo habang naghihintay. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sa Shanghai 4 na linggo kaming naghintay para sa MRI, pero dito gagawin ito pagkalipas ng 1 oras at totoo nga pagkaraan ng 1 oras tapos na ang MRI ni Wei. At ang nakakagulat pagkalipas ng tanghalian, lumabas agad ang resulta. May damage sa meniscus at nasa early stage ng arthritis sa kabutihang palad hindi kailangan ng operasyon. Inirekomenda ko ang stem cell therapy. Ipinakita ni Dr. Cruz ang MRI images sa monitor habang nagpapaliwanag. Stem cell therapy? Opo. Ito ay paraan ng paggamot na tumutulong sa regeneration ng cartilage. Mataas ang antas ng Pilipinas sa larangang ito. Sa 3 turok, malaki ang igaganda ng pakiramdam ninyo. Ako ay isang nurse na may 30 taong karanasan pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kabilis na proseso. Dumating kami ng alas 9 at pagdating ng alas 2 ng hapon, tapos na ang diagnosis at plano ng gamutan. Magkano ang aabutin? Maingat kong tanong. Kasama ang MRI consultation fee at treatment, tinatayang nasa 120,000 pesos po. Sabi ni Maria habang nagkakalculate. Sa Chinese yuan, nasa humigit kumulang 16,000 RMB. Nagkatinginan kami ni Wei. Sa Shanghai, kahit may insurance, aabutin ito ng 57,000 RMB 8 taon. Kung walang insurance, baka lumampas pa sa 100,000 RMB ang singil. Lahat na ba yan? Walang dagdag na gastos. Opo, kasama na po lahat ng gastusin. Prinsipyo namin ang maging transparent sa presyo. Narealize ko ang halaga ng pagiging predictable. Sa China matapos ang gamutan sa kadarating ang bill at halos atakihin ako sa puso tuwing nakikita iyon. Pero dito sinasabi na agad ang eksaktong gastos at makatuwiran ang halaga. Paglabas namin ng ospital, hindi ako makapaniwala sa nangyari sa nakalipas na ilang oras. Totoo ba ito? Pareho tayo nang iniisip ang hinintay natin ng 6 na buwan natapos sa kalahating araw. Habang papunta sa tanghalian, nagmungkahi si Jay. Tita, kung may oras kayo mamayang hapon, may gusto akong ipakita. Saan? Sa Senior Citizen Center. Sa tingin ko, magugustuhan nyo to. 1 oras ang lumipas, dumating kami sa isang multi-purpose center sa Taguig. Ang buong gusali ay espasyo para sa mga senior. Dito sinumang siksing pataas ay pwedeng gumamit nito, welcome pati mga dayuhan. Ang unang palapag ay may cafe at lounge, pangalawa ay gym, pangatlo ay mga classroom, pang-4 ay hobby room at pang-5 ay medical consultation room. Inikot ko ang bawat palapag at hindi ako makapagsalita sa gulat. Sa isang classroom, may mga 70 anyos na nag-aaral ng digital skills gamit ang tablet at sa kabilang kwarto ay may English class. Sa ika-4 na palapag may nagpipinta at may dance class pa Zumba. Magkano niyang tuition dito? Libre o napakamura lang dahil suportado ito ng gobyerno at barangay. May narinig akong nag-uusap sa Ingles mula sa isang kwarto. Sinilip ko at nakita ang mga Filipino senior at dayuhang senior na nagdidiskusyon. May mga galing din dito sa China at Amerika. Paliwanag ni Jay. Oo, ang mga dayuhang senior na nanirahan na dito sa Pilipinas ay nagbobolunteer na magturo. Noon isang babaeng Chino ang lumapit sa amin. Galing ba kayo sa China? O sa Shanghai. Ako galing Beijing 3 taon na ang nakararaan. Pumunta rito ang asawa ko para magpagamot at dito na kami nanirahan. Ang pangalan niya ay Antilan, Asmiti 1 taong gulang. Kumusta naman dito, tanong ko. Tumawa ng maliwanag si Antilan. The best! Nagtuturo ako ng Mandarin at nagbubuluntir habang ang asawa ko ay nagtuturo ng business management. Gamit namin ang 30 taong karanasan namin. Sa China kapag retiro na, tapos na. Pero dito bagong simula, hindi ba kayo nalulungkot? Hindi. Napaka-active ng komunidad dito. May mga gathering linggo-linggo at marami na akong kaibigang Pilipino. Higit sa lahat, hindi mo alam kung gaano kalaking bagay yung malayang nakakapaglakad sa gabi. Binigyan kami ni Antilan ng calling card. Kung may gusto pa kayong malaman tungkol sa buhay sa Pilipinas, tawagan niyo ako, tutulungan ko kayo. Paglabas ng center, napaisip ako ng malalim. Sa China, ang mga retiradong matatanda ay kadalasang namumuhay ng mag-isa. Nagkakawatak-watak ang mga kaibigan, limitado ang espasyo at higit sa lahat, delikadong lumabas.
Pero iba dito. Ang mga senior ay konektado sa lipunan, patuloy na natututo, lumalago at ibinabahagi ang kanilang karanasan bilang mga mahalagang bahagi ng komunidad. Kinagabihan dinala kami ni Gia sa isang parke malapit sa Manila Bay. Tita-tito, ito ang pinakagusto kong ipakita. Lampas alas 8 na ng gabi pero puno ng tao ang parke. Mga pamilyang nagbibisikleta, mga nagjo-jogging, mga grupong kumakain at mga matatandang naglalakad. Tingnan niyo yung mga lola at turo ko sa dalawang matandang babae na nasa 70s na naglalakad ng magkaakbay. Lampas alas 8 na at wala silang takot. Normal yan dito, kahit alauna ng madaling araw may nag-ehersisyo pa. Sabi ni Jay. Naupo ako sa bench at pinanood ang dagat. Kumikislap ang mga ilaw sa dikalayuan at naririnig ang tawanan ng mga tao. Hinawakan ni Wei ang kamay ko. Lin May, alam ko na kung ano ang hinahanap natin. Ano? Ang kapayakan. Normal na buhay. Ang maglakad sa gabi, pumunta sa ospital, makipagkita sa mga tao. Sa tsinaluho na yan, di ba? Tama ang sinabi niya. Ang natagpuan namin sa Pilipinas ay hindi espesyal na bagay. Ito ay ang mamuhay ng simple at normal. Walang pangamba, walang takot, malaya. Nang gabing iyon, pagbalik sa tinutuluyan, hindi ako makatulog. May mabilis na nagbago sa puso ko. Ang planong manatili lang ng 3 linggo ay nauuga na. Kung pwede kaming tumira dito habang buhay, kung pwede naming isama ang anak at apo namin, kung posible ang pagtanda ng walang takot. Pagtingin ko sa bintana, tahimik ang kalsada pero mukhang ligtas. Walang sirena ng pulis, walang putok ng baril, walang sigawan. Isang mapayapang gabi lang. Pangalawang araw ng umaga, tumawag si Gian ng maaga. Tita, may trabaho ako sa kumpanya ngayon kaya hindi ko kayo masasamahan, pero ano kaya kung subukan yung lumabas ng kayo lang? Sana nililit pa nila. Mag-isa. Nag-atubili ako. Hindi kami marunong magtagalog, kaya hindi ako sigurado kung ligtas. Huwag kayong mag-alala. Basta sumakay kayo ng Grab o maglakad, makakarating kayo kahit saan. Saka magaling na ang translation apps ngayon, subukan nyo minsan. Pagkababa ng telepono, kinausap ko si Wei. Anong gagawin natin? Sabi niya, lumabas daw tayo, pero lagpas 60 na tayo. Sige, subukan natin. Sa lakas ng loob mula sa asawa ko, naghanda kami at lumabas. Alas 9 ng umaga, papunta kami sa istasyon ng sasakyan. Ang nakakagulat, hindi mahirap maghanap ng daan. May English signs at kapag nagtanong kami sa mga tao, mabait silang sumasagot. Isang lola ang nagturo sa amin ng direksyon gamit ang gestures kahit hindi siya marunong magmandarin. Habang nasa biyahe, inobserbahan ko ang paligid. Rush hour kaya maraming tao pero maayos ang lahat. May nag-aalok ng upuan sa mga buntis at matatanda. Napangiti ako nang makita kong pinaupo ng isang binata ang isang buntis. Pumunta kami sa Intramuros para makita ang lumang simbahan at Port Santiago. Sinabi ng staff sa ticket booth sa Ingles, libre po para sa sinta pataas. Libre? Opo. Malakas po ang benepisyo para sa senior citizen dito sa Pilipinas. Habang nag-iikot, marami kaming nakasalubong na dayuhang turista. May nakausap kaming mag-asawang taga-Canada na naroon din para sa medical tourism. At nagustuhan nila ang Pilipinas kaya 1 taon na silang nananatili. Tanghalian na pumasok kami sa isang malapit na kainan. May English sa menu at may pictures kaya madaling umorder. Umorder kami ng set meal na nagkakahalaga ng 400 pesos, mga 1,050 RMB. Sa Shanghai, aabutin ito ng mahigit 140 RMB, $20. Tapos kumain, naghanap kami ng kafe. Nakaupo kami sa bintana habang tinatanaw ang lumang kalsada. Sabi ni Wei, habang uminom ng kape, Lin May, kailan pa huling nangyari na nakapaglakad tayo ng ganito kalaya ngayong lagpas samta na tayo? Kung iisipin, matagal na panahon na. Sa Shanghai, laging nakakotse, hindi lumalabas sa gabi at hindi pumupunta sa hindi kilalang lugar. Nililimitahan ng takot ang buhay namin. Hapon na naglakad kami sa kalsada na puno ng souvenir shops. Pumasok kami sa isang gallery. Isang 60 anyos na gurong Pilipino ang nagpaliwanag sa Ingles tungkol sa paggawa ng handicrafts. Kahit hirap, masaya kami. Kinausap ako ng isang lolang Pilipinas sa tabi ko. At kahit hindi kami nagkaintindihan sa salita, nagpurihan kami gamit ang gestures. Na-realize ko na kahit hindi magkaintindihan sa wika, nagkakaintindihan ng puso. Bandang gabi tumawag si Gie. Tita, kamusta? Kaya nyo palang mag-ikot mag-isa. Sige, ipapakita ko sa inyo ang isang espesyal na lugar mamayang gabi. Pwede ba kayong pumunta sa Quezon City ng alas 6? Sumakay kami papuntang Quezon City. Hindi na kami naiilang sumakay. Dinala kami ni Jay sa isang gusali. May nakasulat na Senior Citizens Association. Ano to? Community space ito para sa mga senior sa Pilipinas. Ang nanay ng kaibigan ko ay aktibo dito kaya gusto ko sanang ipakilala. Pagpasok sa loob, tumambad ang nakakagulat na tanawin. Ang ground floor ay malawak na hall kung saan nagzuzumba,
at nagkakaraoke ang mga matatanda at sa isang sulok ay naglalaro ng chess. Sa itaas may mga 70 anyos na nag-aaral ng Excel sa computer room at sa kabilang kwarto ay smartphone class. Magkano ang bayad dito? Libre, suportado ng gobyerno, may pagkain pa. Sa third floor, may health consultation room. May naka-duty na nurse para mag-check ng blood pressure at blood sugar at 2 beses sa isang linggo bumibisita ang doktor. Libre lahat to. Oh, halos libre lahat para sa senior citizen. Talagang maganda ang senior welfare sa Pilipinas. Noon lumapit sa amin ang isang lola. Siya si Lola Rosa, ang nanay ng kaibigan ni Jeff. Naku, nabalitaan kung galing kayo sa China. Welcome. Si Lola Rosa ay 70 anyos na pero punong-puno ng sigla. Lola Rosa, anong ginagawa niyo dito? Nag-aaral ako ng computer at sumasali sa singing class. Minsan, sa isang linggo nagbubuluntir din ako. Busy ako masyado. Tumawa ng malakas si Lola Rosa. Kumusta sa China ang buhay ng matatanda? Sumagot ako ng tapat. Malungkot, nasa bahay lang at takot lumabas. Naku, hindi pwede yan, ligtas dito. Pwede kang maglakad mag-isa sa gabi. Marami kang makikilalang kaibigan. Hindi ka magiging masaya kung wala kang ginagawa pagtanda mo. Tumimo sa puso ko ang sinabi ni Lola Rosa. Sa China, hindi ko alam kung anong gagawin ko pag retiro. Manunod lang ng TV sa bahay. Minsan makikita ang apo. Akala ko yun na ang lahat. Pero dito iba. Patuloy na natututo ang mga senyor, nakikipagkapwa at may ambag sa lipunan. Paglabas ng senior club, sabi ni Waylin May, gusto ko ring tumanda ng ganyan, puno ng buhay. Ako rin, gusto kong maging konektado sa mundo, hindi nakakulong sa bahay. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Jing sa video call. Jing, ang Pilipinas, ibang mundo ito. Ikinuwento ko ang nangyari sa maghapon. Ang mabilis na check-up sa ospital, ang ligtas na kalsada sa gabi, ang masiglang mga senyor, ang predictable na gastos. Matutubay yan, lahat yan posible. Oo, hindi ako makapaniwala kahit nakikita ko na. Hindi ko alam kung gaano ka-abnormal ang lugar na tinitirhan natin dati. Pagkababa ng telepono, lumabas ako sa balkonahe. Lampas 11:00 na pero may mga tao pang naglalakad sa ibaba. Niyakap ako ni Wei mula sa likod. Lin May, pag-isipan nating mabuti. Ang tumira dito, isama natin ang anak at apo natin. Tinitigan ko ang mata ng asawa ko. Puno ng kasiguraduhan ang kanyang mga mata. Ganon din ang iniisip ko. Pero posible kaya sa edad natin magsisimula sa bagong bansa? Bakit hindi nagawa ni Auntie Lan? Di ba Saka, hindi natin alam kung gaano pa kahaba ang oras natin pero ayokong mamatay na namumuhay sa takot. Nang gabing iyon, mahaba ang aming pag-uusap tungkol sa pananatili sa Pilipinas, hindi tungkol sa paninirahan dito. Siyempre, hindi madaling desisyon. Pero ang natagpuan namin sa Pilipinas ay napakahalaga. Ito ay ang mamuhay ng simple, malaya at ligtas. Ang kapayakan na huli na naming natagpuan. Isang linggo ang lumipas. Natanggap ni Wei ang unang stem cell injection at nakakagulat na nabawasan ng malaki ang sakit. Lin May, nakakaakyat na ako ng hagdan. Ngayon lang ulit pagkalipas ng 6 na buwan. Bumalik ang sigla sa mukha ng asawa ko. Nang makita ko yun, nagkaroon ako ng kumpiyansa. Tama ang desisyon namin. Isang umaga, nakatanggap ako ng email mula sa HR Director ng ospital sa Shanghai. Lin May, kailangan ka namin. Nag-o-offer kami ng 20% salary increase. Bumalik ka na. Ito ang ospital na pinasukan ko ng 30 taon. Nandoon ang mga katrabaho at nakasanayang kapaligiran. Pero pagkabasa ko, umiling ako. Ipinakita ko kay Wei ang email. Anong gagawin mo? Tatanggi ako. Hindi ito tungkol sa pera. Ang kalayaang maglakad sa gabi, ang ligtas na paglaki ng apo, yan ang mas mahalaga. Sumagot ako ng magalang pero tiyak. Salamat, pero nagpasya akong magsimula ng bagong buhay. Pagkasend ng email, gumaan ang pakiramdam ko. Nang hapong iyon, dinala kami ni Jay sa isang lugar. Tita, gusto kong itama ang maling akala nyo sa medisina sa Pilipinas. Anong maling akala? Akala nyo mura lang kaya mababa ang kalidad, di ba? Pero mali. Dinala kami ni Jay sa isang university hospital sa Manila. Nakita ko ang sign na Chronic Disease Management Center. Pagpasok sa loob, maayos ang sistema. Ipinaliwanag ng nurse sa Ingles. Dito po pinagsasama-sama ang pamamahala sa mga pasyente na may diabetes, hypertension at iba pa. Isang team ng doctor, nurse, nutritionist at physical therapist ang nag-aalaga sa pasyente. Ako ay nurse na may 30 taong karanasan pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong integrated system. Sa China, kanya-kanyang doktor at hindi nagkakabahagian ng impormasyon. Isang pasyente, buong team ang nag-handle. Opo. Tuwing 3 buwan may team meeting para sa plano ng pasyente. Hindi lang numero ang tinitingnan kundi pati lifestyle. Nakita namin ang konsultasyon ng isang 70 anyos na pasyenteng may diabetes. Kausap niya ang doktor at nutritionist. Tumaas ng konti ang sugar niyo ngayong buwan. May nakain po ba kayo? Tanong ng nutritionist. Birthday kasi ng apo ko nung nakaraang linggo, napakain ako ng cake.
Ganun po ba? Sige, ngayong linggo bawasan natin ang kanin at dagdagan ng 10 minutong ehersisyo. Okay ba yun? Mainit ang usapan at nirerespeto ang pasyente. Pagkatapos ng check-up, nakausap ko ang pasyente. Gaano katagal na kayo dito? 2 taon na. Dati 3 gamot ininom ko sa diabetes, ngayon 1 na lang. Tinutulungan nila ako sa lifestyle ko. Magkano? Dahil may PhilHealth at senior discount, halos libre o napakamura na lang. Nagulat ako. Sa Shanghai, ang diabetes management ay inaabot ng libu-libong yuan buwan-buwan. Paglabas ng center, na-realize ko, ang medisina sa Pilipinas ay hindi lang mura. Ang chronic disease management, regenerative medicine at integrated systems ay world-class. Hindi lang namin alam. Salamat, Jay. Binago mo ang pananaw ko. Tita, ang medisina sa Pilipinas ay talagang patient-centered. Mas mahalaga ang gamutan kaysa pera at na nag-i-invest sila sa prevention. Nang gabing iyon, naghapunan kami kasama ang mga katrabaho ni Jay. Isa sa kanila ay si Sue, isang nurse na lumipat mula sa Beijing. Nasa 40s si Sue at nagtrabaho sa emergency room sa Beijing ng 15 taon. Bakit ka pumunta sa Pilipinas? Tanong ko. Bumuntong hininga si Sue. Masyado akong maraming nakitang biktima ng karahasan. Gabi-gabi binabangungot ako. Na-burnout ako at tumakas papuntang Pilipinas. Anong ginagawa mo ngayon? Nagtatrabaho ako sa isang international hospital sa BGC bilang Foreign Patient Coordinator. Mas payapa kaysa sa ER at higit sa lahat, walang biktima ng pamamaril. May ginhawa sa mga mata ni Sue. Wala akong pagsisisi, bumaba ng konti ang sweldo ko pero nabawi ko ang mental health ko. Mas mahalaga yun. Pauwi, sabi ni Waylin May, hindi lang tayo ang nag-iisip ng ganito. Maraming tao ang umaalis sa China. Oo nga, baka hindi na Chinese dream ang totoo ngayon. Kinabukasan tinanong ko si Jay ng seryoso. Jay, talaga bang makakasettle doon kami dito? Ang visa, bahay, medical insurance? Inilabas ni GA ang mga dokumento na parang handa na siya. Tita, na-research ko na lahat. Una, mag-stay kayo gamit ang medical tourism or tourist visa tapos pwedeng mag-apply ng retirement visa SRRV. Sa medical insurance, pwedeng kumuha ng private insurance o PhilHealth para sa expats. Ang tirahan sa Laguna o Alabang, maraming senior-friendly condos. Malapit sa ospital, mall at pasyalan. May housing support program din ang kumpanya ko. Nagulat ako. Mas makatotohanan ito kaysa sa inaakala ko. Ang bahay sa Shanghai, paupahan nyo na lang. Huwag nyo munang ibenta, subukan nyo ng 1 taon. Nang gabing iyon, nagpulong kami. Ang dahilan ng pagsang-ayon, kaligtasan, medisina connection sa lipunan, predictable na gastos, pampublikong sasakyan, Grab, Tice Transport App, senior-friendly environment. Ang dahilan ng pagtutol, hindi sanay na kultura, hadlang sa wika, paghihiwalay sa kaibigan, pag-iwan sa nakasanayan. Pero mas mabigat ang timbang sa kabila. Lin May, subukan natin. Ito ang pinakamatapang na hamon sa buhay natin. Sabi ni Wei habang mahigpit na hawak ang kamay ko. Sige, subukan natin. Mas mabuting tumanda sa kalayaan kaysa tumanda sa takot. Kaya nagpasya kami. Maninirahan kami sa Pilipinas ng 1 taon. 2 linggo ang lumipas, dumating ang anak kong si Jing kasama si Yao Yao. Magusto ko talagang makita. Sanaya nakita ko ang pagod at pangamba sa mukha ni Jing. Alam ko kung gaano siya pinagod ng buhay sa Shanghai. Jing, dahan-dahan lang nating libutin. Huwag tayong magmadali. Unang gabi pumunta kami sa parke sa tabi ng Manila Bay. 9:00 na pero puno ng pamilya. Itinulak ni Jing ang stroller ni Yao Yao. Nung una nagbabantay siya, pero habang tumatagal nakita kong na-relax ang balikat niya. Makakaiba, hindi ako natatakot. Diba normal lang yan dito? Biglang umiyak si Jing. Masa Shanghai ni minsan hindi ko na ipasyal si Yao Yao sa gabi. Kahit sa araw laging may kaba. Pero dito, niyakap ko ang anak ko. Alam ko, ganun din ako kaya kami pumunta dito. Kinabukasan, inikot ni Jing ang Metro Manila, childcare centers, palaruan, pedia, cultural centers, lahat ay ligtas at friendly sa bata. Sa isang playground, nakausap ni Jing ang mga nanay na Pilipinag. Ilang buwan na ang baby mo? 14 months. Naku, kaedad ng anak ko. Madalas kayo dito. Hindi. Galing kaming China. Nandito ang mama ko kaya bumisita kami. Ganun ba? Kumusta sa China ang pagpapalaki ng bata? Nagatubili si Jing bago sumagot ng tapat. Nakakatakot. Araw-araw may pangamba. Tumango ang mga nanay na Pilipinas. Napanood namin sa balita. Dito walang ganun, makakahinga ka ng maluwag. Nang gabing iyon, seryosong sinabi ni Jing. Magusto ko ring lumipat. Talaga para kay Yao Yao. Ayokong lumaki siya na nagsasanay umiwas sa baril. Ilang araw ang lumipas, may nangyaring hindi inaasahan. 3 linggo na kami sa Pilipinas nang dumating si Gina. Nagmamadali. Tita, may masamang nangyari sa Shanghai. Ano yun? May pamamaril malapit sa nursery school ni Yao Yao. Ligtas ang nursery pero sa katabing convenience store. Namutla si Jing. Doon madalas duman si Yao Yao kung nandun kami. Hindi na siya nakapagsalita.
Nang gabing iyon, nagpasya kaming bumalik muna sa Shanghai para ayusin ang mga gamit at maghanda sa paglipat. Isang linggo ang lumipas, bumalik kami sa Shanghai. Pagbaba sa airport, naramdaman ko agad ang tensyon. Armadong pulis naghihinalang mga tao, mabigat na hangin. Ibang-iba sa 3 linggo namin sa Pilipinas. Pagdating sa bahay, pumunta ako sa supermarket. Pagbaba ng kotse sa parking lot, kumabog ang dibdib ko. Nagmamasid sa paligid, mabilis maglakad lingon ng lingon. Ang dating normal na kilos ngayon ay parang kakaiba na. Bakit kailangan ganito ako kabado mamili lang sa supermarket na upo ako sa kotse sandali? Sa Pilipinas kahit alas 11 ng gabi kampante ako. Dito alas 4 pa lang ng hapon balisa na ako. Sa gabi bumisita ang kaibigan kong si Lihua Catherine. Lin May, kumusta sa Pilipinas? Ikinuwento ko ang lahat. Namangha si Lihua at kalaunan ay nainggit. Talaga bang ganun kaligtas? O kahit gabi malayang maglakad, matanda, babae, bata, hindi ka panipaniwala. Tumingin si Lihua sa bintana. Wala pang alas 7 pero walang tao sa daan. Lin May, sa totoo lang pagod na akong tumira dito. Araw-araw takot lumabas pero wala akong lakas ng loob umalis. Hinawakan ko ang kamay niya. Lakasan mo ang loob mo. Minsan lang tayo mabubuhay. 3 gabi. Bandang alas 2 ng madaling araw, nakarinig ako ng putok ng baril. Napabangon ako at tumakbo sa bintana. 2 kanto ang layo, may ilaw ng pulis. Nagising din si Wei. Lin May na naman. Oo na naman. Tumayo kami sa bintana sandali at nung sandaling iyon nagpasya kami, hindi na kami pwedeng bumalik. Uy, bilisan nating mag-ayos at bumalik na sa Pilipinas. Sangayon ako. Hindi na ako makakatagal dito ng 1 pang araw. Kinabukasan kumilos kami agad. Ipaparenta ang bahay, ilalagay sa storage ang mga gamit. Mahahalagang dokumento lang ang dadalhin. Nag-resign ako ng formal sa ospital. Nang hinayang ang mga katrabaho ko pero buo ang loob ko. Pasensya na. Gusto ko nang mamuhay ng ligtas. 1 linggo ang lumipas, sakay na ulit kami ng eroplano papuntang Pilipinas. Kasama na namin si Jing at Yao Yao. Nagpasya na rin si Jing na iwan ng Shanghai. Habang papalipad, tiningnan ko ang Shanghai sa bintana. 62 taon akong namuhay dito, lugar ng mga alaala. Pero hindi na ito tahanan. Paalam Shanghai at salamat. Pumikit ako. Papunta na kami sa bagong simula. Hindi sa takot kundi sa pag-asa. Pagdating sa Inaya, huminga ako ng malalim. Nakabalik na tayo sa bahay natin. Oh, mula ngayon, Pilipinas na ang aming tahanan. Lumipas ang mga panahon. Nanirahan kami sa isang kondo sa Laguna. Hospital Cultural Center Mall, lahat malapit. Sa kabilang building nakatira sila Jing at Yao Yao. Tuwing umaga gumigising ako ng alas 6 para maglakad sa parke. Maraming nag-ehersisyo, mga nasa 60s at 70s na nagjo-jogging. Magandang umaga po. Natuto akong bumati sa Tagalog. Kahit pautal-utal nagkakaintindihan ang puso. Isang lola ang lumapit at kinausap ako. Kahit Tagalog ang salita na intindihan ko sa kilos. Nagyaya siyang mag-ehersisyo. Kaya sumali ako sa morning exercise group. 3 beses sa 1 linggo sabay kaming naglalakad at nag-i-stretch. Kahit hindi masyadong magkaintindihan sa salita, hindi ako nalulungkot. Isang araw, inimbita ako ng lola sa Senior Citizens Center. Sumama ako kinabukasan. Tanghalian noon, may 20 matatanda ang sabay-sabay kumakain. Ay galing kayo sa China? Tanong ng isang lola sa Ingles. Oh, may anak ako sa Canada kaya marunong ako mag-Ingles ng konti. Dahil sa kanya nakausap ko ang ibang matatanda. Pagkatapos kumain, nagtanong ang administrator ng center. Kung okay lang, pwede ba kayong magturo ng Mandarin o English volunteer lang? Ako, opo. Gusto matuto ng mga senior dito pero mahirap humanap ng native speaker. Nagatubili ako pero may 30 taong karanasan ako sa pagtuturo sa mga nurse. Sige, susubukan ko. Kaya nagsimula akong magturo ng Mandarin at English 2 beses sa 1 linggo. Noong una naiilang ako pero tumaas ang kumpiyansa ko dahil masigasig silang matuto. Teacher Lynn, gusto kong kausapin ang apo ko. Gusto kong mag-travel. Ang passion nila ang nagpakilos sa akin. Samantala, naging leader naman si Wei ng English Discussion Group sa International Exchange Center. Lin May ang saya ngayong araw. Isang 70 anyos na lolo ang nakadiskusyon ko tungkol sa philosophy, mas marami pa siyang alam sa akin. Puno ng buhay si Wei. Halos magaling na rin ang tuhod niya. Matapos ang 3 stem cell injections, malaya na siyang nakaakyat baba ng hagdan. Lin May, parang kaya ko nang mag-basketball ulit. Talaga, sabi ng doktor, okay lang basta hindi sobrang bigat. Tuwing weekend, pumupunta kami sa basketball court sa parke para mag-shooting. Hindi ko akalain na sa edad na 60s, hahawak ulit siya ng bola. Isang Sabado ng hapon, inimbita siya ng grupo ng mga Pilipinong senyor na maglaro. Naglaro si Wei. Kahit medyo hirap sa simula, bumalik ang dati niyang galing. Ang galing niyo po, balik kayo next week. Simula nun, linggo-linggo na siyang naglalaro. Hindi man magkaintindihan sa salita, nagkaintindihan sa sports.
Naging malapit naman si Jing sa mga nanay na Pilipina habang pinalalaki si Yao Yao. Nagkikita sa playground ng kondo, nagpapalitan ng tips. Saan mag-aaral si Yao Yao? May maganda dito sa loob ng village, samahan kita mag-visit. Talagang mababait ang mga nanay na Pilipina, tinulungan nilang mag-adjust si Jing. Kung gusto mong matuto ng Tagalog, may class sa Cultural Center. Nagsimulang mag-aral si Jing at mabilis natuto. Makalipas ang kalahating taon, nakakapag-usap na siya sa pang-araw-araw. Isang gabi nagsalo-salo ang buong pamilya. Si Yao Yao ay 20 months na at naglalakad-lakad na. Lola, Lola. Tawag ni Yao Yao sabay tawa. Nanikip ang dibdib ko sa tuwa. Lumalaki ang batang ito na hindi alam ang tunog ng baril. Hindi siya makakaranas ng lockdown drill. Malaya siyang makakapaglakad sa gabi at makapaglalaro ng ligtas. Mabuti na lang pumunta tayo dito, salamat at ligtas si Yao Yao. Hinawakan ni Jing ang kamay ko. Masaya rin ako, ang mahalaga masaya kayo. Sabi ni Wei, nagsimula na tas ang second act ng buhay natin. Hindi ko akalain na magiging ganito ka-active tayo sa edad na 60s. Sang-ayon yun na ako. Sa China, hindi ko alam kung paano ako tatanda. Pero dito nagtuturo ako nakakakilala ng tao at may ambag sa lipunan. Nararamdaman kong may halaga ako. Isang araw inalok ako ng administrator ng senior center. Teacher Lynn, gumagawa ang munisipyo ng program para sa mga foreign seniors. Pwede ba kayong maging advisor? Pumayag ako, 2 beses sa isang buwan uma-attend ako ng meeting. Anong suporta ang kailangan, paano malalampasan ang language barrier na gamit ko ang 30 taong karanasan ko. Salamat Teacher Lynn, nakagawa kami ng practical na programa dahil sa inyo. Proud ako. Sa edad na 60s may bago akong papel sa lipunan. Ika-9 na buwan, bumisita si Lihua Catherine mula sa Shanghai. Lin Mei, kailangan kong makita kung totoo ang sinasabi mo. Inikot ko siya sa Manila at Laguna sa loob ng 1 linggo. Unang gabi pumunta kami sa parke ng 10:00. Ang daming tao sa ganitong oras. Oo, araw-araw ganito. Hindi din makapaniwala si Lihua. Kinabukasan pumunta kami sa ospital dahil sumasakit ang tuhod niya. 9:00 ng umaga kami, dumating 1:00 ng hapon, nakuha na ang MRI result. Lin Mei, totoo ba? To kalahating araw lang, oo, normal yan dito. Ang gastos mga 80,000 pesos, mga 10,000 RMB. Hindi makapagsalita si Lihua. Sa Shanghai, aabutin yun ng malaki at matagal. Paglabas ng ospital, sabi ni Lihua, Lin Mei, seryoso akong nag-iisip na lumipat dito. Pagod na ako sa Shanghai. Dito parang iba lahat. Sa 3 araw, pumunta kami sa senior club. Welcome si Lihua. Kaibigan ni Teacher Lin, welcome kain tayo. Nang hapong iyon, pinanood ni Lihua ang klasiko. Naiyak siya nang makita ang mga lola na masigasig mag-aral. Lin Mei, napakakaganda ng ginagawa mo. Masaya ako para sa'yo. Sa gabi nanood kami ng basketball ni Wei. Nagulat si Lihua na naglalaro ang mga 60s at 70s. Kaya pa ba ng tuhod nila, oo, maganda ang management nila at maganda ang medical system. Pagkatapos ng laro, kinausap si Lihua ng isang lolo. Galing kayong China. Kumusta ang Pilipinas? Tumawa si Lihua. Nakakagulat. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kasiglang mga senior. Dito numero lang ang edad. Nang paalis na si Lihua, sabi niya sa airport, salamat. Marami akong nakita at naramdaman. Babalik ako, seryoso akong maglilipat. Ilang araw matapos umalis si Lihua, tumawag ang munisipyo. Teacher Lin, na-aprobahan ang Foreign Senior Settlement Program. Pwede ba kayong maging program coordinator, may sweldo po? Nagulat ako, magkakaroon ako ng bagong trabaho sa edad na 60s. Sige po, susubukan ko. Nagsimula akong magtrabaho ng 3 beses sa isang buwan sa munisipyo, tumutulong sa mga dayuhang senyor sa tirahan, medisina at kultura. Napakasarap sa pakiramdam na nakakatulong ang karanasan ko. Isang araw may mag-asawang Chino na lumapit. Gusto rin naming manirahan dito tulad niyo, Teacher Lin. Posible ba? Oo naman, nagawa ko nga eh. Ikinuwento ko ang naging proseso namin. Wala kayong pinagsisisihan, tanong nila. Wala, kahit minsan. Dito namumuhay kami ng ligtas, malaya at may halaga. Nakita ko ang pag-asa sa mga mata nila. 10 buwan, sumikat ang English Mandarin discussion group ni Wei May 30 na nasa waiting list. Lin Mei, mukhang kailangan kong gumawa ng isa pang grupo. Masayang-masaya si Wei. Natagpuan niya ulit ang passion sa pagtuturo. Pinasok na ni Jing si Yao Yao sa preschool sa loob ng subdivision, ligtas at maayos. Ang babait ng teachers, tuwang-tuwa si Yao Yao. At walang lockdown drill, fire drill lang. Punong-puno ng ginhawa ang muka ni Jing. Salamat ma, binigyan mo ng ligtas na environment si Yao Yao. Isang weekend, nag-celebrate kami ng 2nd birthday ni Yao Yao. Malit na salo-salo sa estilong Pilipino, dumating ang mga taga-senior club, mga estudyante ko, mga kalaro ni Wei sa basketball at mga mommy friends ni Jing na sa 30 katao. Happy birthday, Yao Yao, paglaki mo maging mabait ka ha. Halo-halong Tagalog, English at Mandarin ang bati.
Habang pinagmamasdan ko ang sandaling iyon, naisip ko, ano ba ang natagpuan namin sa Pilipinas? Kaligtasan, medisina, kalayaan, koneksyon. Pero ang pinakamahalaga ay ang kapayakan, ang mamuhay ng normal, ang maglakad sa gabi, magpagamot, makipagkapwa. Luho ito sa China pero dito normal lang. Hindi espesyal pero napakahalaga. Binuhat ko si Yaoyao. Yaoyao, ireregalo ni Lola sa'yo ang normal na buhay. Buhay na walang takot. Hinalikan ako ni Yaoyao. Sigurado na ako tama ang pinili namin. 1 taon na ang nakalipas. Inimbita kami ni Gia sa dinner. Tita, tito, congrats, first anniversary sa Pilipinas. Nasa restaurant kami na tanaw ang ilog at sunset. Gia, dahil sa'yo to, kung hindi mo kami inimbita, hindi namin alam kung paano kami nakarating dito. Hindi tita, kayo ang naglakas loob. Habang kumakain, binalikan namin ang nakaraan. Ang pagdating, ang mabilis na gamutan, ang ligtas na gabi, ang mga bagong kakilala. Linmay, ang laki ng pinagbago natin, Tad, sabi ni Wei. Oo, dati hindi natin alam ang gagawin pag retiro, ngayon busy na tayo araw-araw. Patapos na kaming kumain nang pumasok si Jing at Yaoyao. Lola Lolo, tumakbo si Yaoyao at yumakap. 26 months na siya at nagsasalita na ng halong Tagalog, English at Mandarin. Lola, naglaro kami sa school, slide swing. Ang saya ng mukha niya. Lumalaki siyang walang takot. Ma, may good news ako, sabi ni Jing. Natanggap ako sa trabaho dito, marketing manager, sa isang multinational company. Start na ako next month. Niyakap ko ang anak ko. Ang galing mo, salamat ma, dahil naglakas loob ka, nakasunod kami. Nang gabing iyon, naglakad kami sa parke. Oktubre noon sa Maynila, presko ang hangin. Lampas 9:00 na pero puno pa rin ng tao. Lola, fireworks. Turo ni Yaoyao. May fireworks sa Manila Bay. Wow, ang ganda. Hindi putok ng baril kundi putok ng fireworks. Hindi takot kundi piyesta. Ito ang buhay na hinahanap namin. Lola, babalik tayo bukas, tanong ni Yaoyao. Oo naman. Bukas sa Makalawa, araw-araw tayong pwedeng pumunta, kahit gabi. Ngumiti ang lahat. Pauwi, sabi ni Waylin, may ibenta na natin ng tuluyan ang bahay sa Shanghai. Dito na ang bahay natin. Wala na akong balak bumalik. Napaiisip ako sandali. Shanghai ang kinalakhan ko ng 72 taon. Pero hindi na iyon ang tahanan namin. Sige, ibenta na natin. At ayusin natin ang buhay natin dito. Nang gabing iyon, nag-email ako sa mga kaibigan ko. Isang mahabang sulat tungkol sa buhay sa Pilipinas. Ligtas na kalsada, mabilis na medisina, aktibong senior life. Kinabukasan, bumuhos ang reply. Linmay, naiinggit ako, pwede rin ba kami dyan? Narealize ko na ang pinili namin ay nagbibigay pag-asa sa iba. Ilang araw ang lumipas, may event sa munisipyo, launching ng Foreign Senior Settlement Program. Umakyat ako sa entablado bilang coordinator. Ako si Linmay. Ininiwan ko ang China sa edad na 62 at pumunta sa Pilipinas. Puno ang hall ng mga dayuhang senior. Tinanong nila kung bakit ako umalis. Simple lang, gusto kong mamuhay ng ligtas na tumango ang mga nakikinig. Sa Pilipinas, wala akong hinanap na espesyal. Hinanap ko lang ang normal. Ang maglakad sa gabi, magpagamot, makipagkapwa. Luho yan sa China pero dito normal. Nagpalakpakan ang lahat. Ang edad ay numero lang. Pwede laging magsimula. Pagbaba ko, marami ang lumapit. Gusto naming mamuhay tulad mo, Teacher Lin. Kalagitnaan ng Oktubre, may basketball game si Wei. 60s team versus 70s team. Nanalo ang team ni Wei. Linmay, nakita mo nakashoot ako ng winning goal. Ang saya ng mukha niya. Naglakad kami sa tabi ng ilog. Linmay, wala kang pagsisisi. Wala. Kahit minsan, dito pakiramdam ko buhay ako. Ako rin hindi ko akalain ganito ako kasigla sa edad na 64. Tumunog ang phone ko. Si Lihua. Linmay, nagpasya na ako. Pupunta na rin ako sa Pilipinas next month. Tulungan mo ako ha? Oo naman. Binaba ko ang telepono at sinabi kay Wei, pupunta na rin si Lihua. Ganon ba? Padami na ng padami ang dumarating. Ang munting alon na sinimulan natin lumalaki na. Oktubre 17. Nagtuturo ako ng English topic pamilya. My granddaughter is growing up safely in the Philippines. Sabi ng isang lola. Very good. Pagkatapos ng klase, lumapit ang lola. Teacher, papapuntahin ko na rin ang anak ko galing China. Ligtas dito eh. Hinawakan ko ang kamay niya. Tama yan, dapat nasa ligtas na lugar ang mga mahal natin sa buhay. Nang gabing iyon, naghapunan kami. Marunong nang kumain mag-isa si Yaoyao. Galing ni Yaoyao. Habang pinapanood ko siya, naisip ko, ito ang dahilan kung bakit kami pumunta sa Pilipinas. Para lumaki siyang walang takot. Para maipamana sa kanya ang normal na buhay. Pagkakain, lumabas ulit kami sa parke. Rutine na namin ito. Tumatakbo si Yaoyao, nakaupo kami sa bench. Lola, babalik tayo bukas, tanong niya. Binuhat ko siya. Oo naman! Bukas sa Makalawa, kailanman, kahit gabi. Ngumiti si Yaoyao. Sa ngiting iyon, walang takot, walang pangamba. Puro saya lang.
Tumingala ako sa langit. Maliwanag ang mga bituin sa Maynila, ligtas ang kalsada, malaya ang mga tao. Ito ang hinahanap namin. Hindi espesyal na bagay, kundi isang buhay na simple, ligtas at malaya. Ang pinakamahalagang regalo na maipapaman ako sa aking apo. Iyan ang tagumpay ng pagiging normal. Mga kaibigan, ano sa palagay ninyo ang kwentong ito? Ang lakas ng loob nila Lin May at Wei na magsimula muli sa edad na 22 at ang paglalakbay ng isang pamilya para sa ligtas na kinabukasan ng kanilang apo. Sa sandaling ito, maraming tao sa buong mundo ang pumipili sa Pilipinas. Ang hinahanap nila ay hindi espesyal. Kalayaang maglakad sa gabi, maayos na sistemang medikal, kapaligirang may halaga ang matatanda, isang normal na buhay. At ipinagmamalaki ko ang Pilipinas na nagpapanatili ng ganitong kapayakan. Kung nagustuhan ninyo mag-subscribe at i-like para sa mas marami pang kwento. Ito ang Special Philippines na naghahatid ng mga totoong kwento mula sa ibang bansa. Maraming salamat.